pilitan lang. Sino napilitan lang? Eh, training na naman. Di ba? Di ba? Meron ba dito yung mga napilitan lang? Turo mo nga kung sino. Di ba? Ah, training na naman. Layo na naman nalalakarin namin. But before that, mga kaibigan, palakpakan mo naman yung sarili mo kasi nandito ka. No? At siyempre yung mga leaders natin sa live. Good morning po. Hello. Palakpakan naman natin sila. Ayan. So mga kaibigan, maraming salamat sa pagpunta. No? Kasi alam nyo naman dito sa training natin, kailangan mo to. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo to. Sa kabila naman, mas lalo ka na. Kailangan mo to. Okay? Siyempre, di ba nag-aaral tayo? Tama? Siyempre, sino gusto yung yumaman siya? Yung umasenso sa buhay. Magkasasakyan, magkabahay, magka-travel. Di ba? Lahat ng yan gusto natin. Tama ba? Yes. Gusto natin yan. Kaya nga tayo nandito eh. Yes o yes? Yes. Tama? No, para sa kaalaman din ng iba, no? Para sa mga bago. First time na-attend ng training natin, special training. Taas kamay. First time na-attend nito. Special training. Kayo naka-attend na kayo dito? Kayo? Oh, hindi pa, di ba? Pogi nito, kamukha nito yung Korean. Si SB19, di ba? Si Chris, sino yan? Stel, si Stel, iba. Pogi Palalo kang umitim, Brad. Na-joke lang. Okay, so, ayun nga So, napaka-importante ng training natin. Why? Kasi ito yung magiging pundasyon mo. Sabi mo, pundasyon. Kasi pag hindi malalim ang pundasyon, for example, di ba, magpapagawa ka ng bahay, ng building, or what? Ano ba inuuna? Bahay ba agad? Semento agad? Hollow blocks agad? Pader agad? Di ba hindi? Pundasyon muna. Di ba? Huhukay muna yan ng malalim. Tama? Bakit kaya ganun? Ba't kaya pundasyon muna ang inuuna? Bro, bakit? Sa tingin mo? Ha? Para? Patibay. Oh, di ba? Ikaw, Maki, naranasan mo bang mag-construction? Oh, bakit kailangan pundasyon muna ang inuuna? Para? Matibay. Tama, no? Kasi pag halimbawa, di ba, nag-earthquake, naglindol, di ba, bumagyo, tapos walang pundasyon, di ba, bumaha. Oh, so ang mangyayari, mabilis ma-wash out, no, yung bahay. Tama, mabilis magigiba. Kaya ang inuuna, pag tayo nagpapatayo ng mga bahay, ng building, importante na pundasyon muna. Yes o yes? Ganon din sa negosyo. So kung gusto mo maging successful sa ginagawa mo, no, sa larangan ng buhay na ginagawa, lalo na nag-business ka, importante may pundasyon. Yung pundasyon naman, yun yung mga turo, mga learnings, mga trainings na kung saan matutunan mo dito. Kasi pag wala kang alam dito, maraming rejections, maraming negative, maraming hindi maniniwala sa'yo, maraming distractions. Pag yan po, pinansin mo, malamang sa malamang yung mga sinabi mo kanina na gusto mong umasenso, gusto mo ng bahay at lupa, kotse, pera, lahat yun mawawala lang din agad. Tama ba? Kaya nga napaka-importante na may mga trainings. Nakakuha? Nakakuha? Yung training natin mga kaibigan, no, since wala nga si Sir Ryan ngayon, nasa Bicol sila, tayo muna nag-take charge. But anyway, no, kumbaga, kung papansin, yung isa, Abdulay, yung isang training, yung Why People Fail. Meron ba tayo dyan? Oh. Ito, mas maiintindihan nyo rin to kasi mas maganda yung basic eh. Minsan kasi, gusto natin agad yung maraming mga kung ano ng mga turo. Kaso nga lang, yung mga basic, hindi natin nasusundan. Kaya naman yung basic na kita, hindi natin kinikita. Minsan gusto natin yung masyadong advance, di ba? No? Kaso nga lang, wala naman pala. Hindi naman pala yun na kailangan mong gawin pala o kailangan basic muna. Di ba? So pakibasa nga po. Why people fail? Bakit nga ba may mga tao na nagki-quit, nagpe-fail, umaayaw sa ganitong negosyo? No? Interesting ba yung topic natin? Para lang sa ganun, maintindihan mo, no? Bakit kaya? No, may nagpe-fail. Bakit kaya? No? May nawawala. Bakit kaya may hindi kumikita? 'Di ba? So may mga sumasali sa negosyo natin, pero hindi naman lahat ng sumasali or nagne-negosyo nagiging successful. Yes o yes? Normal lang ba 'yon?
Yes. Kasi hindi naman lahat ng mga nag-a-apply sa trabaho natatanggap. Tama? Hindi lahat ng mga nagtitake ng exam pumapasa. Tama? So, ganun din sa pagninegosyo. May mga taong nagpipail. Pero syempre, alam mo, magpipail ka lang dito kapag nag-quit ka. Sa negosyong ginagawa natin, no, hindi ka magpipail dito kung hindi ka mag-quit. As long as ginagawa mo yung part mo. As long as gagawin mo yung best mo. Hindi naman kasi dito pagalingan, patalinuhan, hindi ho. Kailangan lang attend ka ng training, intindihin mo kung ano man yung mga iniisip nyo ngayon na hindi makakatulong ngayon sa oras na to, huwag nyo munang isipin. Okay lang ba? Para na sa ganun, hindi sayang yung upo mo dyan. Nakuha? Okay, ngayon, unang topic natin mga kaibigan, no? Reinventing the wheel. So kumbaga mga kaibigan, sa negosyo natin, may sistema na kung saan kailangan mong susundan. Kailangan mo lang aalamin. No? Kailangan mong kukulitin yung mentor mo. Mentor, ano ba yung kailangan kong sistema? No? Kung papansinin mo, 'di ba? Dati yung ating gulong ganito lang, kahoy-kahoy lang eh. Tama ba? Oh, ngayon, 'di ba? Gulong na. Oh, dati ano lang tayo, di padjak. Tama yung ginagamit nating transportasyon, bisikleta, nagkamotor, nagkasasakyan, 'di ba? Ngayon, yung sasakyan, electric car, meron na. 'Di ba? Dati di gasolina lang eh. 'Di ba? Ngayon, di kuryente na. Soon, dumilipad na 'yan. Ganon katalino ang tao. Tama ba? Ganon katalino. Pero sa negosyo natin, no, may sistema na hindi mo kailangan mag-imbento pa na mag-imbento. Kailangan mo na lang, susundan mo na lang. Ang sabi ng mentor mo, ito gagawin mo, step by step. Step 1, 2, 3, and 4, ito yung mga script na gagawin mo, gagamitin mo, yun na lang yung gagawin mo. Kasi bakit? May mga nagkaresulta na dyan eh. Tama? Walang mentor na tuturuan niya yung mga downline niya, mga leaders niya ng ikakapahamak mo. Tama ba? Ang kailangan mo lang gawin is makinig at sumunod. Kasi later on, magkakatao ka din. Magkaka-downline ka rin. Kung ano yung mga natututunan mo ngayon, na mag-isa ka pa lang, yun yung mga pwede mong ituro sa kanya later on. Hello? Hindi naman kasi habang buhay na isa ka eh. Sa negosyo natin, kaya nga network eh. Di ba? Grupo. Kailangan mong mag-build ng network, kailangan mong mag-build ng grupo, kasi pag may malaki kang grupo, meron kang malaking income. Pag maliit lang ang grupo mo, maliit lang na income. Pag wala kang grupo, wala kang income, zero. Yes o yes? So meaning to say, no, effective na yung ginagawa natin, no? Iba-iba man yung pangalan ng grupo pero effective 'yan. Tama? Kaya sa mga leaders natin, yung mga nakikinig din diyan ho, no, kulitin niyo yung mentor mo, enroll ka sa sistema, enroll ka sa mga training, sa mga mentoring or updates, kailangan mong atinan 'yan at alamin mo 'yan. Tama? Kasi hindi mo pwedeng ituro sa downline mo, sa leaders mo, yung mga bagay na hindi mo alam. Yes o yes? Yan yung unang topic. Hindi mo kailangan mag-imbento. Oo, magaling ka. Oo, may alam ka. Kaso nga lang, iba yung alam mo sa labas, iba yung alam namin dito. Nakuha? Minsan sa sobrang galing, sa sobrang talino, no, gumagawa ng mga bagay na nag-iimbento, parang ako, nung ako'y nagsimula dito. No, siyempre ako, nakapagtapos ako ng pag-aaral, college graduate ako. Alam ko sa sarili ko na magaling ako, matalino ako, or what. So, hindi ako nakikinig sa mentor ko. Kasi alam ko, nagtuturo sa akin, grade 6. Di ba? Grade school student. Si Mentor Christian, nagtuturo pa sa akin that time. Kilala niyo si Mentor Christian? Upline ko pa yon, di ba? Grade school student. Ako, college graduate, nakapagtapos na, bakit ako makikinig sa'yo? Nagigit niyo yung punto? Kumbaga may ego. No? Sa sobrang galing ko, hindi ako kumita. Sa sobrang galing. Hindi ako kumita. Oo, sabi ko, mentor, bakit ba ganito? Lahat ng mga kakausapin ko, puro rejection. Bakit ayaw sumali? Sabi ng mentor, makinig ka kasi. Hindi ka nakikinig eh. Di ba? May alam ka, okay yan.
Pero iba yung alam dito sa negosyo. Ang kailangan mo siyempre, mag-humble down ka. Makinig ka. 'Di ba? Kasi yung mga mentor mo, may alam yan na hindi mo alam. Since nauna na yan dyan, kailangan mo lang makinig. Kasi kung alam mo namang mali, pag sinabi ng mentor mo, tumalon ka, anong gagawin mo? Talon lang. 'Di ba? Tatalon lang pala eh. Hindi naman sinabi tumalon ka sa building eh. 'Di ba? O pag sinabi yon, gagawin mo ba? Hindi. Siyempre, pag sinabi niya yun, pag ginawa mo, para kang engot nun, di ba? O, nakukuha nyo, yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo, na binibigay sa'yo ng mentor mo, sundin mo yan. Nakuha. Okay? Ngayon, no? Attitude, napaka-importante niyan. No? Ugali. Ang pinaka unang-una mong gagawin or babaguhin dito sa negosyo natin, itong attitude. Sabi mo nga attitude. Attitude. Ano ba yung kailangan na attitude natin dito? So, siyempre, yun nga, dati wala pa tayo dito, tama? Matigas ulo natin, makulit tayo, hindi tayo nakikinig. Ang mindset natin nun, masama maging mayaman. Tama? Yung mga mayayaman lang, yan yung mga mayayabang. 'Di ba? Yan yung mga mapang-api. Yan kasi yung naririnig natin at napapanood sa TV. Kaya tayo, ayaw na nating yumaman. Tama ba? Yun din ang akala ko nun eh. Yung mga mayayaman, yan lang yung mga laging na-hold up, laging na-aksidente. Baliktad pala. Di ba? Pag mayaman ka, nakasasakyan ka. Pag mahirap ka, walking. Sino ma-hold up? Di ba yung naglalakad? Tama? Pag mayaman ka pala, mas magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Tama ba? Minsan yung iba sa atin, ayoko yumaman. Di ba? Ayoko yumaman, gusto ko yung sakto lang. Wala namang sakto lang. Mamimili ka lang, mayaman o mahirap. Ganun lang yun eh. Walang sakto. Tama ba? Walang sakto. Lahat tayo gusto natin umasenso. Lahat tayo gusto nating magkaroon ng magandang buhay. Yung mga leaders natin, mga OFW partners natin, gusto niya ng mga yan, makapag-for good. Di ba? Gusto niya magkaroon ng income, magkaroon ng negosyo. Pero ang kailangan mong unang babaguhin, ugali. Ugali talaga. Kasi yung mga skills, hindi ka marunong mag-computer, natututunan. Hindi ka marunong magsalita, magpaliwanag, natututunan yan. Tama? Hindi ka marunong magsulat, mag-present, natututunan yan. Pero yung ugali, yung pinaka-importante dyan, how willing are you to listen to your upline? No? How committed are you, no, na makipagtulungan sa mentor mo? Yun yung pinaka-importante. Para maging successful ka dito, at least 85% attitude talaga. Humble ka, makikinig ka, empty cup ka. Di ba? Halimbawa, merong baso. Punong-puno ng tubig. Sinalinan ko ng tubig ulit. Ano mangyayari sa tubig? Aapaw, matatapon. Tama? Parang ganun ka rin. Pag hindi ka nakinig, yung mga sinasabi namin sa'yo, tinuturo namin sa inyo, hindi mo yan ma-absorb. Hindi mo yan maiintindihan. Tama? Pero pag ikaw yung katulad ng baso na walang laman, binuhusan ko ng tubig, nagkakaroon ng tubig yung baso. Napupuno, parang ikaw ganun din. Idea, nagkakaroon ka. Tama? Next. Okay, next, ano ba? At syempre, napaka-importante ho, na dapat hindi ka makikinig sa mga magnanakaw ng pangarap. Dream stealers. Sino may pangarap? Lahat tayo may pangarap. Tama ba? Lahat tayo may pangarap. Huwag mong hahayaan na yung mga tao na hindi nakikinig sa'yo, hindi naniniwala sa'yo, manakaw nila yung mga bagay na gusto mo. Ito na lang, tingnan mo. May mga cellphone ba kayo? Di ba may mga cellphone kayo? Tama? Yung cellphone mo nga eh. Di ba? Pag yan nahablot, anong gagawin mo? Di ba hahabulin mo? Tama? Makikipagpatayan ka pa nga eh. Tama? Cellphone mo pa lang yon. Pangarap mo pa kaya? Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Piso nga eh. Nakikipag-away ka pa sa cabmates mo.
Yung 20 pesos nga ay nawala eh. Di ba? Halos hindi ka na mapakali. 1,000 nawala. Di ba? Lahat na sinisi mo. Tama ba? 1,000 pa lang yun. Pangarap pa kaya? Nung napunta ka na dito ngayon, nakikita mo unti-unti, lumiliwanag sa'yo sa iyong isipan na pwede mong makuha yung mga pangarap mo. Ngayon, nangangarap ka na. Ngayong nangarap ka na, huwag kang papayag na mawala pa to. Kasi marami sa labas na walang ganitong opportunity. Hindi na nangarap. Walang pag-asa. Tama? Ngayon, ikaw na nandito na nakikinig, ikaw ang magbigay ng pag-asa naman para sa iba. Na kung saan, nakita mo, pwedeng ikabago ng buhay nila ito, gawin yung opportunity, sana tayo yung maging blessing para sa iba. Nabigyan natin ng magandang opportunity yung mga nakikilala natin sa online, kamag-anak natin, kaibigan natin. Magbigay tayo ng, alam mo yung pag-asa rin sa iba. Kaya ba yon? Natutulungan natin yung bawat pinapasali natin sa negosyo na kumita rin sila. Hindi pagkaperahan sila. Naintindihan? Naintindihan? May pangarap ka na ngayon, wag na wag mong ipapanakaw. Wag na wag mong ipapanakaw. Kasi pag hindi mo nakuha yung pangarap mo, pinanakaw mo, ibang tao na makikinabang niyan. Ibang tao na kukuha niyan. Kaya nga kung bago ka ngayon, galingan mo sa negosyo, mag-adjust ka ng mabilis. Kasi pag hindi ka mag-adjust ng mabilis, dito tatagal ka talaga. Tama? Sino dito yung nagba-basketball? Nagba-basketball, di ba? Oh. Sa una ba, magaling ka na ba agad mag-dribble, mag-handling? Di ba hindi? Pero pag lagi mong ginagawa, nag-dribbles ka lagi, di ba? Gumagaling ka, tama ba? Yung pag-shoot ba? Magaling ka ba agad pag mag-shoot? Hindi. Di ba? Hanggang ngayon nga eh. Kasi bakit hindi mo ginagawa araw-araw? Pero pag araw-araw mong ginagawa yan, di ba? Magiging hustler ka din eh. Tama ba? Kahit nakapikit ka eh. Tingnan mo si Stephen Curry, di ba? Kahit napakala, ibato nga lang niya yung ganun, di ba? Pumapasok. Di ba? Kasi lagi mo nang ginagawa. Sa negosyo natin, gagaling ka as long as gagawin mo araw-araw. Na hindi mo sasayangin ang oras na lilipas na matutulog ka na naman na walang nangyari. Sabi mo may pangarap ka. Kailan mo gustong kuhanin? Now o later? Ngayon o saka na lang? Ngayon. Tama? Kaya nga kami nandito eh. Kaya nga may mga mentors eh. Kaya nga may nagtuturo sa'yo paano gawin yung negosyo eh. Huwag mong tulugan. Tama ba? Kasi nandito ka sa training eh. Di ba? Pumunta ka ng hub. Pumunta ka ng dito. Naglakad ka. O, tapos tutulugan mo yung training. Dapat nagtulog ka na lang sa inyo. Tama ba? Huwag niyong gagawin yun ha. Pag pupunta kayo ng training, kahit sino pa yan, huwag niyong gagawin. Kasi sayang eh. Tama? Sana nagpahinga ka na lang sa inyo. Nakakuha? Hindi ko sinasabi yung katabi mo yun. Okay? Pero pwede na rin. Diba? Oo. And syempre, ano yan? Pakibasa nga to ng malakas. Isa pa. Sa Tagalog, reklamador. Reklamador. Yung katabi mo ba, reklamador yan? Siguro. Sabi niya, eto lang yung pagkain, na, diba? Eto na naman. Itlog kila naman. Diba? Ang init naman. Anong gusto mo? Aircon? Reklamo ng reklamo. Alam mo kung bakit may mga tao nagpipail, nawawala sa ganitong negosyo? Kasi ang hilig magreklamo, instead na magpasalamat, nareklamo pa. Diba? Nakita mo na, diba? Meron kang tinitirahan. Yung iba nga, walang tinitirahan eh. Diba? Ikaw nga may kinakain, yung iba nga walang kinakain. Yung iba nga walang opportunity, ikaw may opportunity ka na. Diba? Ano ba yan? Paulit-ulit na naman, training na naman. Buti nga natututo ka eh.
Alam niyo mga kapatid, sa negosyo natin, hindi ka man umasenso agad-agad or hindi ka man magkaroon ng yaman agad-agad, mabago lang yung pag-iisip mo, yung pananaw mo, successful ka ni. Nagigets mo ibig ko sabihin? Kasi pag nabago na yung mindset mo, mula ka man dito, mapunta ka man kung saan-saan, at pag yan nagagawa mo, na-apply mo lagi, magiging successful ka pa rin. Nagigets nyo? O sige, palakpak, palakpak. Nabago lang yung pag-iisip mo, nabago lang yung sistema ng utang-utak mo, pananaw mo sa buhay, dun pa lang panalo ka na eh. Tama? As long as gagawin mo siya araw-araw. Tama? Eh, kumita ka pa dito. Umasenso ka pa dito. Eh, di mas lalong panalo ka. Tama? O, pag pinagsasabihan ka ng mentor mo, no? Kinakausap ka ng mentor mo, chinecheck ka ng mentor mo, tinatapik ka ng mentor mo, okay lang yan. Tama? Kasi bakit? Mabuti nga may nagtatapik sa'yo eh. Di ba? May nag-guide sa'yo, may nagpapaalala sa'yo. Pag hindi ka na pinapaalalahanan yan, magtaka ka na. Ibig sabihin, pasaway ka na. Di ba? Makulit ka na. Next na kami. Ganun ako eh. Pag pasaway ka sa akin, di ba? Hindi ako magbibigay ng time sa'yo. Di ba? Maraming tao na pwede kong turuan pa, tulungan pa. Nagets mo? Bottom line mga kaibigan, sa negosyo natin, iwasan mo itong pagiging reklamador. Kailangan ikaw yung maging grateful, mapagpasalamat, di ba? Na-block yung Facebook mo, anong gagawin? Di ba? Maiinis ka na. Maiinis ka na. Di ba? Ano ba naman yan? Lahat ng mga reserve ko nandun. Lahat ng mga pay-ins ko sana nandun. Biglang na-block. Oh, na-experience nyo ba yun? Anong gagawin? Gagawa ng bago. No? Wag na magreklamo na, ang hirap naman. Di ba? Gagawa na naman. Mag-uumpisa na naman. Iwasan nyo to ha. Iwasan nyo to. Kasi yung pagiging reklamo, maliit yan sa umpisa pero lalaki ng lalaki yan. Pag lumaki na yan, yun na. Magko-complain ka na. Di ba? Aawain. Lahat ng mali, makikita mo na. Ganun na yun. Di ba? Natapik ka lang ng mentor mo, napaalalahanan ka lang ng mentor mo, na-remind ka lang ng mentor mo. Tampo. Iniisip mo agad na lahat ng mata nasa'yo. Diba? Ganun na yun. Akala mo may galit sa'yo, di naman pala. Di ba? Iwasan nyo to. Iwasan nyo talaga. Nakuha. Pangapat na to. Comparing. Sa Tagalog, pagkumpara. Di ba? O, sabi dito, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. So, kailangan mo dito, focus ka pa rin, no? Sa ginagawa mo, self-improvement, araw-araw. Ikaw, yun lagi ang titingnan mo. Sarili mo, pababa. Yun dapat yung lagi nating inaayos. Binabago. Wag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Ito nga eh, kung bibigyan ka daw ng pagkakataon, no, magkaroon ng downline. Anong klaseng downline ang gusto mo? Ha? Sino? Ikaw bro. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng downline, bibigyan. Anong downline, anong klaseng downline ang gusto mo? Mabait, masipag, matyaga, madisiplina, ano pa? Hindi mareklamo, ano pa? Magaling, tama? Oh. Pogi, lahat ng yan, napakaganda. Tama ba? Ang tanong, ganun ka ba? O, yun lang. Di ba? Oh. Grabe, no? Masipag daw, magaling daw, may direct daw, nagtatap. Ang tanong, ganun ka ba? Oh, masipag magreklamo. Di ba? So, hindi mangyayari kasi yung mga bagay na gusto mo kung ikaw hindi ka ganun. Tapos ang nangyayari pa, kinukumpara mo pa sarili mo sa iba. Eh bakit siya? 2 weeks pa lang, 1 month pa lang, may pay-in na. Ako 6 months na, wala pa rin. The more na iniisip mo yon, lalo kang babagal, lalo kang tatagal.
Ang kailangan mong gawin, sipagan mo, mag-focus ka sa ginagawa mo. Ay, grabe, 1 month na ako. Wala pa rin yung kasama ko. 1 week pa lang, may pay-in na. 2 months na ako, 3 months na ako. Yung kasama ko, 1 week pa lang, marami na nakakausap. The more na iniisip mo yun, the more natatagal ka. The more nababagal ka. Ang gawin mo, galingan mo araw-araw. Damihan mo, kausap mo araw-araw. Yung routine, maayos dapat. Pag sinabing hataw, hataw. Trabaho. Pag sinabing tulog, tulog agad. Hindi na yung hawak ka pa ng cellphone, mag-i-scroll ka pa. Kaya pagdating dito, tulog ka eh. Di ba? Kaya pag oras ng training, oras ng hataw, tulog ka din. Di ba? May tinatamaan? Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Sa kabila naman, mas lalo ka na. May nakaka-relate? Ganyan din kasi ako dati. Kaya pag umaten ako ng training, inaantok na ako. Kasi oras na ng tulog, hindi pa ako tulog. Scroll lang scroll. Mali eh. Tama? Mali talaga. Kung gusto mo ma-maximize yung oras, yung araw mo dito, kailangan sundan mo yung routine. Yung routine talaga, susundan mo yan. Kasi pag ang oras, lumipas na, wala na, hindi mo na mababalik yun. Tama ba? Hindi mo na mababalik yung mga oras na lumipas na. Kaya ang lagi mong gagawin, self-improvement. Tingnan mo lagi yung sarili mo. Top 5. Laging top 5 check. Diba? Every day o every week, check mo yung sarili mo. Oh, number 1, excuses. Oh, from 1 to 20, i-rate mo sarili mo. Ngayong linggo, marami ba akong excuses? Hindi ba ako umattend ng training? Tinamad ba akong pumunta sa office? Oh, pag tinamad ka, may mga excuses ka, 10. Pero pag wala naman, lahat, sinabi na apply mo, ginagawa mo, 20. Lagi mo i-check yung sarili mo. Sa top 5 lang naman lagi tayo nakabase. Top 5 essentials to success. Number 1, ano yun? Remove excuses. Number 2, control your emotions. Number 3, improve your communication. Number 4, be on time every time. On time ba kayo? Number 5, protect your integrity. Lahat ng gusto mong mangyari, nakabase lang dun sa 5 yan. Gusto mo maging successful, gusto mo yumaman, gusto mo laki grupo mo, check mo lagi yung top 5 mo. Nagagets nyo? Ang galing eh. Di ba? Alam nyo ba, napakaganda ng top 5 na yan, na essentials na yan. Hindi mo makikita sa libro yan. Hindi mo rin makikita sa Google yan. Walang ibang gumawa niyan kundi yung ating CEO, yung founder natin. Palakpakan mo naman yan. Di ba? Because of that system, no? Yung sistema na yan, napakadaming yumaman, napakadaming successful, napakadaming nabago ang buhay. Ang kailangan mo na lang susundan mo, no? So balik tayo dito, you don't need to compare yourself, no? Tingnan mo lang lagi yung ginagawa mo, turuan mo yung mga leaders mo, tutukan mo sila paano kumita, paano sila matuto, gumaling sa negosyong ginagawa natin. Be responsible and hands-on ka sa kanila. Pag mo nga hayaan na porket sumali na yan, nabahala ka na sa buhay mo, panoorin mo na rin training ha. Message mo na lang ako pag tapos na. Hindi ganun. So dapat at least kahit paano, kapag medyo alam mong medyo pasaway, makulit, sabayan mo manood. Diba? May mga short video presentation naman tayo, watch together. Diba? Watch together. Para alam mo rin nanonood siya, nakikinig siya. Alam niyo yung watch together? Oh. Hindi sleep together. Ha? Baka mamaya may mga sleep together dyan ha? Oh. Buti na lang, umalis na yung mga yun. Oh, next. Bakit daw? Nag-fail? Bakit? Hindi kumikita? Bakit nawawala sa ganitong negosyo? Dahil walang initiative. No? Walang kusa. Kailangan pa, i-message pa na mentor niya, i-mention pa, punta ka na sa office. Hindi ganun. Dapat ikaw, mismo, alam mo na kung ano yung oras ng training, ano yung oras ng mga meeting, online man yan or offline dito, dapat ikaw mismo inaalam mo na yun. Nakapollow ba kayo sa fan page natin? Alam niyo yung fan page natin. So, di ba, pinopost na yung mga trainings doon advance. Tama? So, dapat, alam mo na dapat pupunta ka talaga, a-attend ka dyan. Nakakuha?
Kasi nga, pinapalalim natin pundasyon eh. Para dito ka gumaling. Para dito ka maging consistent. Para kumapalang, alam mo yun, yung mukha mo na hindi ka na maging mahiyain. Tama? O pag sabi ng mentor mo, akit ka sa stage. Akit ka sa stage. Kunin mo yung mic. Kasi doon ka gagaling. Pagsisil nga, di ba? Ginagawa natin yun eh. Pagsisil, napapansin mo unti-unti yung sarili mo, nagiging walang hiya ka na. Tama? Pag nagiging walang hiya ka na, kumakapal na yung mukha mo, di ba? Alam mo, sunod niyan, kakapal na rin yung bulsa. Yung income, kakapal na rin. Tama? Kasi gumagaling ka na eh. Tama ba? Meron bang milyonaryo na mahihain? Oh, pinag-share. Bakit kayo maman? Mahihain ako eh. Meron bang ganon? Wala. Lahat ng mga naging successful sa buhay, lahat ng mga yumaman, maraming failures yan, maraming mga pagkakamali yan, kaya dyan sila natututo eh. Tama? Dyan sila nagiging magaling, dyan kumakapal yung mukha nila ba? Kumbaga, exposure ang tinatawag. Kailangan expose. Kasi pag hindi ka na-expose, ayaw mo na na-expose ka, ayaw mo may kinakausap ka, sa negosyo kasi para maging successful ka, dapat marami kang kaibigan. Marami kang kakilala. Network nga eh. Tama? Pag wala kang network, wala kang kaibigan, wala kang nakakausap, bago araw-araw, sa tingin mo, lalaki network mo? Hindi. Kasi pag marami kang kaibigan, marami kang kakilala, ang sarap kaya ng ganun. Diba? Parang ako, may downline ako sa Davao, sa Cebu, sa Palawan. So pag napunta ako sa lugar na yon, 'di ba? May pwede akong makilala. 'Di ba? May pwede akong matulugan. Pag nagkataon, may pwede akong pasyalan. 'Di ba? 'Yun yung kagandahan na may network ka. 'Di ba? Nakukuha niyo po? And bottom line, importante na dapat sa negosyo natin, hindi ka pukpukin. 'Di ba? Yung alam mo yung pako, kailangan pang pukpukin para lumubog. O kaya naman, ikaw mismo, oras na ng hataw, nakatayo na lahat, nakahiga ka pa. Kailangan ka pang sipain. Huwag naman sana dumating sa puntong ganon. No? Kumbaga, kailangan mo talagang magkaroon ng mataas na initiative sa negosyong ginagawa mo. Yan yung magiging advantage mo pag ginagawa mo to. Pag mataas initiative mo, may kusa ka na gawin yung negosyo mo, hindi ka na nagagaano pa sa mga kasama mo na kung saan, halimbawa, katulad niyan, di ba? May mga kalat, dumi. Di ba? Kung nakita mo, linisin mo na, ayusin mo na. Oh. Wag na yung, ay, kung sino na naman nagkumain dyan, hindi naman nagugas. Ang dami mong daldal. Oh, nakikipag-away ka pa lang yan, naiinis pa tuloy yung mga kasama mo, hayaan mo na lang. Di ba? Pero kung mabait ka naman talaga, edi linisin mo. Wag yung habang inuugasan mo, talagang lintik na yung mga nag-iwan dito naman. Di ba? Wag na yung ganon. Hinuhugasan mo, nagreklamo pa, sinasabi pa na kung ano-ano. Di ba? Ang taong may pagkukusa, yan yung mabilis yumaman. Promise. Di ba? Nagets nyo po? Kaya nga mas mabilis lumaki yung team. Lumaki yung team ko kasi tinitake ko yung ownership, yung responsibility na kung saan kailangan kong gawin to, kailangan kong mas matuto para mas marami akong maturuan, matuto sila, gumaling sila. Pag gumaling yung mga yan, darating ang time, di ba, kahit di na masyadong wala na masyadong ginagawa, pero marami pa rin ginagawa eh. Hindi na ako sanay na walang ginagawa. Alam mo yun, hindi ako pumapayag na wala akong nakakausap araw-araw. Kung may pangarap ka, siyempre, yung mga mentors natin, may pangarap din yan eh. Tama ba? Kung sila nga nagsisipag eh, tayo pa kaya? Nagets nyo? Oh, sila CEO nga, napakasipag eh. Di ba? Yung mga board of directors nga, napakasipag eh. Palapakan naman natin yung mga yan. Sobrang sipag. Biruin mo, tatawag pa minsan, alas 4 na ng madaling araw, alas 5 na ng madaling araw. Di ba? Natutulog ka pa ba? Hindi na natutulog. Tapos babangon yan, gigising na mga alas 10, alas 9, kasi may meeting pa. So, ganun kasipag yung mga board of directors natin, yung mga BODs natin. Kaya sabayan natin sila. Wala pa tayong 2 taon. 1 year and 9 months pa lang tayo. Kailangan nakikita mo na ng maliwanag, klarong-klaro sa utak mo, na 2 years from now, sino ka na? Anong meron na sa'yo? Dapat naiintindihan mo yun. Wag mo nga hayaan, natatagal,
Lumilipas sa mga araw at oras na wala kang nakakausap, wala kang nakikilalang bago, wala kang naku-close deal, walang referrals. Huwag mo nga hayaan na ganun. Kasi sa ayaw at gusto mo, lalaki at lalaki talaga yung tao eh. Tama ba? Magiging successful talaga yung tao eh. Tama ba? Ang tanong, ikaw ba kasabay ka doon? Kailangan nakakasabay ka. Nagets nyo? Kailangan mo makasabay. Makakasabay ka pag meron kang pagkukusa. Nakuha mo? Next. Taking rejections personally. Mabilis lang yung topic natin. So, sa negosyo natin, no, napaka-importante na hindi mo kailangang personalin lahat ng bagay. Tama? So, kaya lang naman nahihirapan din mag-move forward, maka-move on, no? Pinipersonal. Tama? Hindi ka, alam niya, mas mahirap pa nga dati. Kasi bakit? Wala pang online. Biruin mo, may iimbitahin ako. Tama? Imi-meet ko. Mag-meet kami, kakain kami sa Jollibee. Di ba? Pinakain mo na lahat-lahat. Di ba? Pinamasahihan mo pa. Nag-attend ng seminar. Tinanong mo, sasali ka hindi? Hindi. Di ba? Parang gusto mo ipaluwa sa kanya kinain niya. Tama ba? Oh. Di ba? So ngayon, di ba? Hindi sumali. Oh. Yung tao, nakauwi na. Hindi ka na iniisip. Ikaw, nag-iisip ka pa. Habang pauwi ka, buisit talaga yun na. Di ba? Nilibre-libre ko pa. Di ba? Pinamasahihan ko pa. Di ba? Galit na galit ka. Habang kahit natutulog ka na, naaalala mo pa rin siya. Di ba? Pero yung inimbita mo, wala na, napakahimbing na ng tulog. Busog pa. Di ba? Oh, ikaw, pinipersonal mo kasi. Mas mahirap noon. Ngayon, script na lang eh. Ngayon, video na lang eh. Pare, pakinggan mo to, panoorin mo to. Pag napagustuhan mo, pagtulungan natin. Ang dali mag-invite. Tama ba? Ang dali makapagpasali. Pasa mo lang yung video. Di ba? I-refer mo sa mentor mo. Don't take it personally. Ang negosyo natin is rejection business. I-twist mo lang yung mindset na kung saan ang goal mo dapat, meron kang 10 rejections per day. Yun dapat ang goal mo. Rejections per day. Kasi minsan sa atin, ang gusto, ang goal, pay-ins per day. Darating naman nga kasi yun eh. Kaso nga lang, pag puro ang isip mo, ay, kailangan mapasali ko to, kailangan ma-push ko to. Paano kung hindi? Magdadamdam ka. Tama? Masakit. Mentor, di ba? Nireject na naman ako. Cry. Di ba? Nagka-cry na lang. Nag-e-emote. Nagdadrama. Di ba? Kasi ang mindset mo, gusto mo lahat ng kausap mo, pay in agad. Hindi naman kasi ganun eh. Napaka-minimal. Ang point ko lang ganito. Ibibigay mo yung best mo pag kinakausap mo lagi yung tao na yan. Tama. Pero ang mindset ko, rejections. Pag na-reject ako, okay lang? Yes. Kasi bakit? Ang utak ko, ang goal ko, rejection eh. Di ba? Hindi naman pay-ins agad eh. Hello? Pangalawang kausap ko, binigay ko yung best ko. Di ba? Reject. Masaya pa rin ako? Yes. Kasi bakit? Ang goal ko, rejections. Pero araw-araw, binibigay ko lagi yung best ko. Pang-apat, pang-lima, sumali, VIP, malungkot ako. Bakit? Sumali. Anong goal ko? Ma-reject. Sumali. VIP pa. Masaya? Siyempre masaya ka pa rin. Pero ang point ko, mga kaibigan, siyempre rejections nga eh. The more na mas marami kang rejections, the more na mas gagaling ka. Maniwala ka sa akin. Kailangan mong magkaroon ng libo-libong rejection. Maraming rejections para gumaling ka. Wala namang taong magaling agad. Yung mga nakikita nyo tumatayo sa harapan, napakadami naming rejections. Thousands of rejections. Thousands of failures. Ang importante, hindi ka nagkikwit. Ang importante, nagtutuloy-tuloy ka. Tama? Kasi tatalunin mo yung magaling eh.
Yung magaling nga, di ba? Reklamador. Di ba? Walang pagkukusa. Di ba? Nag-quit. Ikaw naman to ngayon, bago. Nakikinig ka sa mentor mo. Di ba? Nagko-communicate ka sa mentor mo. Tatalunin mo lahat ng mga yan. As long as ginagawa mo yung mga dapat gawin. Yung mga tinuturo sa atin ng mentors natin. Nakuha niyo po. Yung rejections, normal na sa atin yan. Wala pa tayo dito sa business. Normal na yan. Tama ba? Doon nag-apply ka magtrabaho. Natanggap ka ba agad? Hindi naman eh. Rejection yun eh. Tama? Yung nililigawan mo, nabasted ka. Rejection. Tama ba? Boys. Diba? Oh. Girls. Yung crush mo, may crush ng iba. Rejection. Wala ka pa sa negosyo. Normal na yan. Tama? Kaya nga naman nung nandito ka na, don't take it personally kasi normal na yan eh. Tama ba? Oh, hindi mo kailangan maging madrama. Hindi mo kailangan maging madrama. Ang gawin mo, tuloy-tuloy ka lang, next mo lang na next. I-push mo lagi na gumaling nang gumaling ka. Kasi hindi pwede na gusto mo income, 20,000. Yung alam mo, pang 500. Hello? Di ba? Tawan-tawa to. Yung alam mo, pang 500. Goal mo, 20,000. Paano kaya magtutugma? Maaabot ba yon? Hindi. Kailangan mong gumaling. Nagets nyo? Hindi kasi pwedeng ibigay sa iyo yung mga gusto mo lang eh. Paano kaya kung binibigay lang lahat sa iyo yung gusto mo? Mapapahamak ka. Tama? Mapapahamak ka. Di ba? Kaya nga hindi binibigay sa atin basta-basta yung gusto natin eh. Di ba? O for example, di ba? Mayaman na mayaman ka, bilyonaryo ka. Di ba? Mayaman ka. Yung anak mo 3 years old, nanghingi ng 5,000, bibigyan mo? Hindi. Tama? O kahit sobrang yaman mo, yung anak mo 3 years old, nanghingi ng 1,000, 2,000, o 6 years old na lang. Di ba? 6 years old. Nakakaintindi na ba yun? Nakakaintindi nyo kahit paano. Nakakabili na ba sa tindahan yun? Nautusan mo na? Pwede. Pero pag nanghingi ng ganyan, 1,000, 2,000, bibigyan mo ba? Siyempre hindi. Di ba? Baka mamaya mapano pa siya eh. Tama ba? Kasi hindi niya alam paano gastusin. Parang sa'yo. Sabi mo, gusto mo magkaroon ng 20,000 pesos income. Eh syempre may kaakibat na tao yun. Bago ako kumita ng 20,000 plus, may tao yan eh. Paano ka bibigyan ng 50 na downline, 20 na downline, yung isa pa lang, busit ka na. Di ba? Hindi mo na maturuan. Hindi mo na matutukan. Hindi mo maging upline, hindi mo kaya maging responsible. Paano pa yung 2, 3, 5, 10? Nagigets yung punto? Kasi pag binigyan ka agad ng 1,000 downline, sa tingin mo, ano mangyayari? May stress ka, baka wala ka na dito, mababaliw ka na. Nagigets nyo? Kaya nga kinukondisyon eh. Di ba? Step by step. Kaya nga isa-isa lang agad-agad ang binibigay eh. Isa-isa lang muna ang binibigay. Hindi mo na agad 10 agad. Tama? Kasi hinahanda ka, nire-ready ka. Pero pag ready ka na, pag deserve mo na, ibibigay na sa'yo kahit di mo pa gusto. Ba? Kasi handa ka na eh. Reserve na eh, deserve mo na eh. Ba? Ay, nakikita na, di ba? Ay, ito si Mark, oh. Talaga namang masipag, magaling talaga, di ba? Oh, ginagawa yung business, bigyan ko na to ng 1 downline. Di ba? Eh ngayon, di ba? Yung isa, hindi niya natutukan, tatanggalin ko nga ulit. Di ba? Hanggang sa makita sa'yo na deserve mo na. Pag deserve mo na yung income na yan, 10K, push mo lang, galingan mo lang. Kailangan sumabay kasi yung natututunan eh. Kailangan sumabay, kailangan pantay yan. O kaya nga, masigatan mo pa eh. Para kumita ka pa ng masigit pa sa kailangan, na higit pa sa ginugol mo. Nakuha. Nagigets niyo po? Hindi ibibigay lang sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Yung deserve mo yung ibibigay sa'yo. Tandaan nyo yan. Naintindihan? Okay? Next. Alright, next. Ayan. So, siyempre ito rin, no? Sa negosyo natin, siyempre, hindi mo kailangan
Abuso daw. O, di ba? Yung mentor, pag timpla mo nga ako ng kape, di ba? Mentor, massage mo nga ako. Sabi na mentor mo, "O, sige, downline. Massage kita." Downline, tunay yung kape mo. Swerte mo naman, ano? So, but ang importante dito, ang mga kailangan mo dito, business partners dapat. Tulungan. So, may mga times na ganyan, pinagtitimpla ko yung mga downline ko ng kape. Pag inaantok, natutulog, pinagtitimpla ko yan. Oo, may lason nga lang. joke, joke lang. So, kumbaga, malay mo, baka inaantok lang, baka puyat talaga, di ba? Oh, pag ganyan downline nyo, ay, pahalagahan nyo yan. Di ba? Pag may upline kayo, na kung saan, partner, kain na, inaaya ka, pahalagahan mo yan. Pag hindi pa kakain yung upline mo, mauuna ka pang kumain, pahalagahan mo yan. Diba? Palakpakan nyo naman yung mga upline mo. Mamaya, message yung mga upline. Salamat. Love you, mama chup chup. Diba? Payayamanin kita. Diba? Pero bago yon ako muna. Message yung upline nyo. Pasalamatan nyo kasi wala. Alam yung mga upline na yan. Siyempre marami kayo. Sobrang dami. Tama? Ni minsan ba, chinat nyo upline, kumain ka na ba? Diba? Upline, kamusta ka? Ang dami nyo. Diba? Ang dami nyong kinakausap niyan. Ang dami nyong ini-aid niyan. Diba? Ni minsan ba nakamusta mo upline mo? Upline, huwag pabayaan sarili mo ha. Kailangan ka namin. Diba? Yung mga upline, huwag ka magkakasakit, wala kami magpapay sa amin. Yung mga ganun na ba? Don't abuse your upline, no? Kumbaga, maging thankful ka kasi yung upline mo na yan, yung kumbaga makakatulong mo sa pagnenegosyo. Kumbaga, makakatulong mo para makuha mo yung success. Kung wala man yung upline mo ngayon, iba ba, o mga OFW partners natin, wala yung upline niya. Kung mga ngayon dito, wala yung upline niya. Pasalamatan mo pa rin kasi bakit? Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo makikita to eh. Ba? Pasalamatan mo pa rin. Iniwang ka ng upline mo, pagkasali mo dito, iniwang ka, pasalamatan mo pa rin kasi bakit? Kung hindi dahil sa kanya, wala ka dito. Naniniwala naman ako na may mga next upline pa eh. May mga next mentor pa eh. Tama? Hanggang sa umabot ka kay CEO, yun yung mag-mentor sa'yo. Walang problema. Ang daming upline na next na kasunod mo. So dapat, no, bilang downline ka, dapat yung goal nyo ng upline nyo, dapat magtutulungan. Naghihilan pataas. Ganun dapat. Hindi kompetensya. Okay? Yung ginagawa natin dito, hindi kompetensya, kailangan nagtutulungan. Kailangan nagtutugma yung goals. Goal ni upline mo, goal mo, anong pwede natin gawin para ma-hit natin pareho yung goals natin. Ganun dapat. Nag-uusap, nagtutulungan. Nakuha. Habang downline ka ngayon, galingan mong maging downline. Galingan mo talaga. Kasi pag hindi mo gagawin maging magaling na downline, kailan mo gagalingan? Pag may 10 ka ng downline? Pag may 10 ka ng tao? Malalagas. Saka hindi rin mangyayari yun. Kaya ngayon pa lang, galingan mo na. Pag isa ka pa lang, wala ka pang ibang mga hinawakan, galingan mo talaga. Para pag dumating na yung isa, handa ka na. Darating yung dalawa, mas marunong ka na. Hindi ka na pabebe, hindi ka na emosyonal, di ba? Hindi ka na emote-emote. Mas magiging responsible ka na. Tama ba? Okay, next. So, ganun din siyempre pag halimbawa, no, pag downline na. So, parang dito rin sa kabila. Yan. So, siyempre, ganun din. Don't abuse your downline also. No? Don't abuse your downline also. Na kung saan, downline, timpla mo akong kape. Diba? Downline, masahe. Ano yan, alalay mo. Diba? So, ubaga, tulungan. No? Tulungan dapat. Nakakuha? Okay, next. Making the self as, sabi dito, lagi nagsasabi ng mga negative sa sarili niya. So, alam mo sa negosyo natin, words have power eh. Yung salita, may power yan. Tama ba? Kung ano yung mga sinasabi mo, nangyayari ba? Taas kamay. Di ba nangyari? Ang galing ng salita, ang galing ng mga lumalabas sa labi mo, sa bibig mo.
Kaya dapat mag-iingat ka. Kasi pag sinabi mo ang hindi mo kaya to, hindi mo talaga kaya. Hindi ka magiging successful dito, hindi ka talaga magiging successful. Kasi yun yung pumapasok sa utak mo eh. Yun yung iniisip ng utak mo. Tama? Pero lagi mo sabihin sa'yo, kaya mo to. Diba? Tingin ka sa salamin. Diba? Pag naligo ka, tingin ka sa salamin. May salamin ba yung banyo nyo? Oh, tingin ka sa salamin. Diba? Ang gwapo mo talaga. Hindi ka bagay maging mahirap. Diba? Isa kang pinagpala sa lahat. Lahat ng maganda, sabi mo, yayaman ka. Diba? Magkakaroon ka ng maraming sasakyan, pera, magiging successful ka. Lahat na mga gusto mong sabihin sa sarili mo, sabihin mo. Kasi kung ano naisip mo, yun ang mangyayari. Tama ba? Lahat ng bagay na nakikita nyo dito, lahat yan nagmula sa isip. Yung ilaw, di ba? Nagmula din naman sa isip yan ng tao eh. Di ba? Pinag-aralan, inisip, nangyari. Nagkaroon ng ilaw eh. Tama ba? Kaya nakakatakot pag ang utak nag-isip. Kasi yan, pag inisip niya, nangyayari. Ibig sabihin pala, pag may pangarap ka, naiisip mo lagi, posibleng mangyari? Yes. Posibleng mangyari as long as wag mo tatantanan, wag mo titigilan, makinig ka sa mentor mo, makinig ka sa coach mo, magpalaki ka ng network mo, magugulat ka one day, di ba? Pupunta ka ng kasa, bibilin mo na pala yung sasakyan mo. Di ba? One day, di ba? Kasama mo yung mga magulang mo, di ba? Pupunta ka dun sa pinatayo mong dream house para sa family mo. Di ba? Maiisip mo parang napanagipan ko na to ah. Di ba? Parang nangyari na sa panaginip ko ah. Kasi naiisip mo. As long as naiisip mo, pwedeng mangyari yan eh. Kaya nga, iwas ka dun sa mga taong negative. Pag pinag-uusapan, yung apply natin parang walang kwenta. Di ba? Oh, puro negative. Ay, mga kasama ko, di mahataw. Quit na lang tayo. Di ba? Walang nangyayari sa atin, quit na lang tayo. Lumayo ka sa mga ganyan. Iwasan mo yan. Kasi hindi makakatulong sa iyo yan. Tama? Kaya nga ingatan nyo. Kasi yung mga sinasabing negative, yan kumbaga yung tinatawag na basura eh. Di ba? Basura. Ikaw, inaccept mo. Ang tanong, basurahan ka ba? Hindi ka naman basurahan eh. Tama ba? Payaman ka eh. Di ba? Kaya ka nga nandito. Kaya nga tayo nagpupuyat. Kaya nga tayo tumatrabaho. Di ba? Kaya tayo nagsisipag. Ang maganda nito, ang babata pa natin, no? Di ba? Ang babata pa, kayang-kaya pa eh. Di ba? Oh. Next. Tapos na po. Bottom line, mga kaibigan, yung training natin napakasimple lang. Sobrang simple. Pero kung gagawin mo, i-apply mo, no? Magiging successful ka. Don't quit. Just don't quit. Always give your best and God will do the rest. So yun lang, mga kaibigan.